Ang disyerto ay hindi lamang lugar kundi isang sitwasyon o karanasan na kung saan tayo ay mahina, tigang, naghahangad ng kaginhawahan at dito nagaganap ang maraming tukso sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatapos, dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at do'y tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay desert. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media at para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and subscribe na rin po ang aking YouTube at Instagram. Mga kapatid, sinisimulan natin ang paglalakbay sa Kwaresma ngayong linggo ng Kwaresma, the first Sunday of Lent. At nag-uumpisa tayo sa isang kwento tungkol sa pagtukso sa ating Panginoon Jesus, the temptation of Jesus in the desert. Tayo, nakakaranas tayo ng maraming tukso sa buhay. Always remember na yung disyerto ay hindi lang isang lugar. Katulad ng disyerto sa Arabia o kaya ay disyerto sa Africa, no? Sa Egypt, sa Libya, ito yung ilang mga deserted places. Desert is not only a place, but desert is also a situation or an experience. Tayo, kahit walang disyerto sa Pilipinas, we can experience the desert. Ano ba yung karanasan na yon? Dito sa ating gospel, sabi rito, ang Panginoon ay tinukso. Sa ibang version ng gospel kay Matthew and Luke, for 40 days and 40 nights, Jesus was so hungry, so vulnerable, and he was, tempted by Satan. Siya tinukso. At doon sa kanilang gospels, kay Matthew and Luke, ay detalyado na 3 tukso. Pero dito sa gospel ni Saint Mark, very brief. Sinabi lang na siya dinala ng Espiritu sa disyerto, sa ilang, at siya doon tinukso ni Satanas. Ano kaya ang laman ng tukso? We do not know. Dito sa version ni Saint Mark, hindi natin alam dahil hindi ito dinitalye. Mahalaga ba yung detalye? Of course, yes, and at the same time, no. Para kay Saint Mark, itong tukso na ito could be all the temptations na naranasan ni Jesus sa kanyang buhay. At ano ba yung tukso? Lahat tayo nakakaranas din na matukso. Sabi nga sa isang kanta, tukso, layuan mo ako. But actually, temptation is always there. Satan is always there. Para tayo'y pabagsakin, para tayo nakawin, para tayo ay mawasak. Kaya nga yung tukso, palaging nariyan. Kahit kumanta ka, tukso, layuan mo ako. Pero magandang tingnan natin, ano kaya yung tukso sa Panginoon? Mga kapatid, it is the temptation of fidelity. Tukso, laban sa katapatan. Anong patunay? Yung pagbanggit ng pangalang Satanas.
Ang ibig sabihin ng Satana is adversary. Ano yung adversary? Kontra. Ibig sabihin, kontra sa kalooban ng Diyos. Lahat ng gusto ng Diyos, si Satanas ay kontra. Kaya nga ang ibinigay sa kanyang pangalan ng Biblia ay Satana, adversary, adverse, no? Kabaliktaran noong kalooban ng Diyos. Whatever the will of God is, no, yan ay kabaliktaran ang kanyang gagawin. If God is love, Lucifer will oppose it. Kung ang Diyos ay liwanag, then Lucifer will be the darkness. If God is good, then Lucifer will be evil. Ito yung sinasabi ritong adversary or Satana, Satan. Ibig sabihin, the temptation of Satan, no, to Jesus is about faithfulness, katapatan sa kanyang misyon, katapatan sa kanyang identity, kung sino siya. Mga kapatid, napakabigat nitong tukso sa ating Panginoon because it is the temptation about faithfulness to His very own identity and mission. Mga kapatid, tayo rin, magandang tingnan natin sa karanasan natin sa buhay. Ano ba yung mga greatest temptations, yung mga mabibigat na tukso na naranasan na natin sa ating buhay? At ano ba yung mga tukso na kinatatakutan natin na dumating sa buhay natin, na sana pinagdarasal natin ay malampasan natin? Mga kapatid, always remember that temptations are always there. Pero alam nyo, may good news dito sa ating gospel. Sabi doon, no, ang Panginoon ay pinaglingkuran ng mga anghel. He was not actually alone. He was with His angels. Pero ang tanong, kailangan ba talaga niya? Because He is God. But let us also remember that Jesus is also a human person. Kaya nga, nandun yung kanyang vulnerability. Nandun yung kanyang weakness. Tayo, nandun din yung ating vulnerability and weaknesses. Kapag tayo ay tinukso, sometimes, hindi natin alam kung paano natin ito mapaglalabanan. Pero sabi sa gospel, of course, ang Panginoon tinukso pero hindi natukso. Kaya nga, mahalagang itinuturo sa atin, mga kapatid. Una, napagtagumpayan ni Jesus ang lahat. Even temptations, napagtagumpayan ni Jesus. Kaya nga tayo rin, mapagtatagumpayan lang natin ang lahat ng mga tukso sa buhay natin if we will attach ourselves to Jesus. Kasi si Jesus yung magiging lakas natin. Si Jesus yung magiging proteksyon natin. Siya yung magiging tibay ng kalooban natin laban sa lahat ng uri ng tukso. Kaya nga, dito pa lang sa unang linggo ng Kwaresma, inaanyayahan tayo to unite ourselves. No? I-attach natin, iugnay natin ang ating sarili kay Jesus na siyang magiging lakas, tanggulan, tapang nating lahat laban sa mga tukso ng buhay. Kaya nga, after that event, no, yung temptation, si Jesus, sabi rito sa gospel, ay nagpatuloy sa kanyang misyon, nangaral sa Galilea. At ano yung nilalaman ng kanyang aral? Ito yung sinabi ng Ash Wednesday, repent and believe in the gospel. Dalawang bagay na mahalagang dalhin natin sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Yung pagbabalik loob. Yung kalooban natin ay iugnay natin sa kalooban ni Jesus. Ialay natin sa Diyos yung ating kalooban. At pangalawa ay yung pagsampalataya natin sa salita ng Diyos, sa Ebanghelyo, in the gospel. At ang gospel, ang nilalaman ng gospel is no other than Jesus Himself. To believe means to relate with. To believe means to unite ourselves with. Kaya napakahalaga, mga kapatid, hindi sapat yung pagbabalik loob lang. Mahalaga na sa pagbabalik loob natin, tayo ay nagkakaroon ng malalim at matibay na ugnayan kay Jesus.
Siya yung magiging lakas natin sa oras ng mga pagsubok, mga tukso sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, kung kami nakakaranas ng disyerto sa aming buhay na kami mahina at natutukso, naway maging lakas namin ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.